Basahin natin yung Colossians chapter 1 verse 9. Okay? Sige, English ang basahin natin. For this reason, lakayan nyo naman. For this reason, chapter 1 verse 9. Since the day we heard about you, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. Kayo nga sa 10. Being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience and joyfully. 12 kayo. For He has rescued us from dominion of darkness and brought us in the kingdom of the Son He loves. Okay. Okay, ang ganda lang. So, alam niyo may mga kwento na ang pinag-aawayan ay inheritance. Kanina, tinawagan ng mama ni Malen, si Malen. Alam mo pinag-uusapan? Yung lupa daw ng tatay niya ay gustong angkinin ng kapatid. Ako hindi pwede. Nakapangalan sa tatay mo yan. Bakit di nila alam yung batas? Meron namang kwento na yung apo gusto mamatay ang kanyang lola kasi atat na sa mamanahing pera. Which is marami na siyang nakuha sa kanyang lola at ang gusto ay mamatay na at kukuha pa siya. Kita nyo? Our inheritance talaga is not in this world. Ang ibibigay sa inyo ng Diyos ay pangwalang hanggan. Ito mga temporary lang. Sapat na sa pangangailangan nyo sa bawat araw. Sapat na para maging halimbawa kayo ng kabutihan ng Diyos. Sapat na para gamitin kayo ng Panginoon. But each day is just enough for you. Kaya huwag tayong maghangad ng marami. Huwag tayong maghangad ng bongga. Huwag kayong maghangad na pupurihin kayo ng tao. Huwag. Sa araw-araw, sapat na yan. Dahil ang tunay na atin ay ang ibibigay ng Diyos. You see, kanina binasa na, your inheritance is the kingdom of God. Ang ibibigay sa inyo ay inyo magpakailanman. Hindi nyo yan maisishare. Hindi yan mawawala. Yan ay forever na inyo. Ito, maaring mawala, manakaw. Maaring magbago. Maaring matuyo. Maaring maglaho. Dahil bawat merong kayo ay sapat na sa araw na yon. Dun lang. Sa bawat kasiyahan, sapat lang yun sa araw na yon. Sa bawat kinakain nyo ay sapat lang yun para sa araw na yon. Sa inyong trabaho, sapat na yun para sa araw na yon. Dahil hindi nyo alam, anytime pwedeng kunin ang inyong buhay. Saan mapupunta? Kaya ang tunay na inheritance natin ay hindi yung bagay dito sa lupa. Ang tunay yung inheritance ay nakatago sa Panginoon, nakalaan na para sa inyo at inyo yon. Ang background nitong binasa natin, ang mga tiga-Colossians, hindi talaga si Pablo ang nag-share sa kanila ng salita ng Diyos. Nabalitaan na lang ni Pablo, may church pala sa Colossus? Kaya panimula nito, nagpipray siya, nawa madagdagan pa ang inyong kaalaman. Nawa lumago kayo sa pananampalataya. Nawa maunawaan nyo ang kalooban ng Diyos sa buhay nyo. At lagi daw silang pinagpipray. Tuwan-tuwa si Pablo na merong bagong church. Si Epaphras ang nagtatag. At kasama ito sa sulat niya na ito lumabas sa puso ni Pablo na ang totoo, ang unang kailangan natin ay malaman natin kung sino ang Diyos sa buhay natin.
Yan ang background nun. The most important thing in our life is to know who God is in our life. Yan po ang primary needs natin. Sino ang Diyos sa buhay mo? Kaya dito, bababasa nyo, nawa lumago kayo sa kalaman ng Diyos. Nawa matutunan nyo kung anong kalooban ng Diyos. Kaya nga, nung last time, pangalawang importante sa kaluluwa ay alamin nyo ang kalooban ng Diyos. Di ba? Una, purihin natin. Talagang required. Kahit mga demonyo, magpupuri sa Diyos yan. Required yan ang kaluluwa. Lahat ng buhay may kailangang pumuri. Pangalawa ay, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Sa kaluluwa natin, ang pinaka-importante talaga, makilala nyo ang Diyos personally. Kung sino siya sa buhay nyo at masunod nyo ang kalooban niya. Yan talaga importante. Alam niyo, pinakawawang tao na namamatay, hindi nila nasunod ang kalooban ng Diyos. They miss the will of God. They miss the purpose of God in their life. Sinasayang nila ang buhay ng Diyos na binigay sa kanila. Kasi kaya tayo nilalang ng Diyos at binigay ng buhay kasi gusto niyang magamit kayo. Maging kaparte ka sa kalooban ng Diyos. Maging kaparte ka sa kanyang kapangyarihan. Eh ngayon, kung aaksayahin mo yan, sayang, you are the foolish. Kaya nga sa word sa Bible, sinasabi doon mga fool, mga tanga, mga bobo. Sinasayang nyo ang buhay nyo. Sinasayang nyo ang buhay nyo sa paghahanap sa mga bagay na lumilipas naman. Sinasayang nyo ang bagay na hindi naman para sa inyo. The most important thing in our life is to know who God is in our life. Kapag nalaman nyo at nakilala nyo ang Diyos ng buong buo, wala na kayong hahanapin pa. Kasi siya na magpo-provide ng para sa inyo. Lack of knowledge. Kaya nga sa Bible, mabasa nyo, bobo. Ang mga taong ayaw manap sa Diyos, mga bobo. The fool said there is no God. Maraming beses, lalo na sa Psalms, maraming beses yan. And then, ganun din naman tawag yung mga mangmang. Lalo sa Proverbs, marami sa Proverbs. Sa Proverbs, marami. Mga fool. You fool. Masinunan nyo ang laman nyo kaysa sa kalooban ng Panginoon. Many times the Bible says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ilang beses pala, akala ko isa lang. Siguro hindi ko lang na-google, pero maraming ulit-ulit sa Psalms at sa Proverbs. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang kalooban ng Diyos ay, ang totoo ang kalooban ng Diyos sa buhay natin ay hindi yung malaman ang lahat tungkol sa daigdig. Kaya nga, nagalit siya, ayaw niya talaga na malaman natin ang bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. Kasi sa daigdig may mabuti at masama. Hindi niya kalooban talagang malaman niyo ang lahat ng bagay. Ang gusto niya, manampalataya sa Kanya at ang karunungan ay manggagaling sa Kanya dahil ang Diyos ay karunungan. Gusto niyo malaman ang mga bagay-bagay? Sa Panginoon. The beginning of wisdom is fearing God. Seek God. At yan malalaman niyo ang lahat ng bagay at tama. Kaya doon sa Bible, sa Genesis, huwag niyong kakainin yan, magkakaroon kayo ng kaalaman. Hindi niya gusto na maging bobo kayo kasi sa daigdig, ang kaalaman sa daigdig ay masama at mabuti at mamarapati ng isang tao na sundin ang kasamaan. Kaya actually, hindi siya nag-curse. Hindi siya nag-curse kay Adan at kay Eva. Hindi curse yun. Dahil ang Diyos hindi magka-curse. Alam nyo, prediction yun. Lahat ng sinabi niya kay Adan sa ahas at kay Eva at kay Adan, hindi kinurse sila, hindi sila kinurse. Mahal ng Diyos si Eva at si Adan. But it is a prediction. Kaya sabi niya, babalik ka huli sa lupa. Alam niya kasi sa ginawa niyang yan, mabubulok ang kanyang katawan. Until na mamatay siya. Kaya hindi curse yun. Alam niya yung babae, dahil sa kanyang pagsuway, magkakaroon ng kaguluhan. At bilang
katapat noon, pahirapan naman siya ng sarili niyang katawan. Yun yung panganganak. Lahat yan, hindi yung curse. God did not curse Adam and Eve. It is a prediction. Lahat ng sinabi niya sa Genesis, prediction nyo. Kasi mas pinili ng tao na alamin ang lahat ng bagay dito sa daigdig at alam niya na pipiliin nila ang kasamaan. Hindi yung mabuti. Kaya if you want to know a lot of things, better know God. Mapuno kayo ng Espiritu Santo. Ang Diyos ay nagbibigay talaga ng talino. Alam mo yung mga taong wala sa Diyos, minsan paiba-iba na isipan, minsan sinasaktan na nila ang sarili nila, minsan napapasama ang buhay nila. Kasi nga, yung pinipili nila ay hindi na karunungan, kabubuhan. Ang tunay na talino ay ang Diyos. Know God. Kaya dito sabi, nung nalaman kong merong mga Christian, ang panalangin nila, nawa makilala nyo pa ang Diyos. Nawa malaman nyo ang kalooban ng Diyos at maklis siya. Ang nagpapahamak talaga sa tao, kamangmangan. At ang kamangmangan ay hindi mo kilala ang Diyos. Kamangmangan yan. Malaman mo na lahat ng bagay dito sa daigdig, pero kapag hindi mo kilala ang Diyos, mangmang ka pa rin. At kapag namuhay ka ng walang Diyos, hindi mo nakilala ang Diyos, ang tawag sa'yo, you are fool. Foolish. Kaya magiging ang Panginoon, ang tinatawag niya mga bobo. Gusto niyo magkaroon ng karunungan? Lumapit kayo sa Panginoon because it is the knowledge and wisdom, the true knowledge and wisdom, God Himself. Many times, sinabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag naramdaman mo ang Panginoon at binigyan mo siya ng paggalang at respeto, nagsisimula na ang karunungan mo. Nagsisimula na naunawaan mo ang bagay-bagay sa buhay mo. And how many times? Hindi lang pala isang beses yun. Many times inuulit-ulit. Parang ine-emphasize niya. If you want to be a wise person in this world, seek God. Because God is wisdom. But do not know God as part of tradition and culture, but by personal encounter. Ang kapag-alam sa Diyos ay hindi tradisyon. This change. Do not know God not as a part of tradition of culture. Kasi pag tinanong mo isang tao, kilala nila ang Diyos. Pero totoo, kasama lang sa kultura nila yon. Kasama nila sa tradisyon. Kasi, lagi kami nagsisimba. But it's not the knowledge yet. Ang nanay ko kami mga Kristiyano. It's not yet the knowledge of God yet. Lagi akong ma-attend ng Sunday school. It is not the knowledge of God yet. Alam niyo ang tunay na kalaman sa Panginoon until you have a personal encounter with Him. Yan ang tunay na kalaman. Pero kapag yan ay natutunan mo, ang Diyos dahil ito'y tradisyon, ito'y kultura, dahil ang pamilya mo palasimba, it is not yet the true knowledge and wisdom of God. The true knowledge and wisdom of God is personal encounter. Yan po ang tunay na knowledge. Kaya nga, alam nyo, yun din ang gusto kong makita nyo. Hindi ako nagbibigay, nag-i-influence, at nagbibigay ng mga matatamis na salita sa inyo. Sinasabi ko lang yung nasa puso ko na ito yung nadama ko. Ito yung nare-reveal sa aking isipan. At bahala na kayo nawa madama nyo ang Panginoon. Ma-encounter nyo personally. Kasi alam ko, iba yung pag-deal niya sa akin, maring iba din ang pag-deal sa inyo. The true knowledge of God, the true wisdom of God is personal encounter. Dahil ang Diyos ay personal na gusto niya magkaroon ng personal na relasyon sa bawat isa sa inyo. Kaya ako hindi ako madalas magbasa ng maraming sulatin. I always read the Bible. At sa magitan ng Bible, ng word niya directly, yun ang nire-reveal sa akin. Iba kasi, once na nagbasa kayo ng marami na libro tungkol sa Biblia, magiging bias na kayo sa Bible.
At yun din ang nirekomenda ng Panginoon. Meditate it day and night. Hindi sinabi na yung mga tinuro sa inyo ng mga nauna sa inyo, sundin nyo, but meditate on His Word day and night. His Word. So, until you find and personally encounter the Lord, yun po ang importante. And that is the most important in our life. Kaya nga sa verse 9, sige basahin natin yung verse 9. Yun ang panalangin nila. Hindi nila pinalangin, nawa, wag walang magkasakit sa inyo. Nawa na lumago ang inyong iglesia. Nawa na magtulong-tulong kayo, magkaisa kayo. But the first prayer, ang sabi nito, for this reason, since the day we heard about you, so hindi niya kilala talaga mga tiga-Colossians, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. Yun ang panalangin. Kaya panalangin ko rin sa bawat isa sa inyo, nawa lumago kayo ng personal encounter sa Panginoon. Ma-realize nyo kung sino ang Diyos sa buhay nyo. One of the needs of our soul is to follow His will, to please Him. Remember, last week, the prayer, the Lord's Prayer, is not His prayer. It is our prayer. At inorganize niya kung ano yung mga kailangan natin. Ano yun hierarchy. First, hallowed be, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Pinupuri. Papuri talaga. Ang kaluluwa talaga. At lahat na may buhay talagang required pumuri sa Diyos. Maging mga demonyong pupurian sa Diyos. Second is, thy will be done. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Meaning, sa buhay natin, sa kaluluwa natin, dito sa daigdig, ang pangalawang kailangan talaga ng kaluluwa ay to follow His will. And third na yung pagkain, protection, and so on. So, one of the needs of our soul is to follow His will, to please Him. Verse 10 nga, pakibasa yung verse 10. Sige, balik na. Basahin natin yung verse 10. And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way. Kasi nga, Kristiyano ka nga, pero ang kalooban ng Diyos di masunod. Laman pa rin ang nasusunod. Bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Kasi kapag nakilala mo ang Panginoon, hindi na yung laman mo ang masusunod. Hindi na yung kalooban mo ang masunod. Remember, kapag ang kalooban mo, ang kaalaman mo nasusunod, mas pipiliin niyo ang masama kaysa mabuti. The knowledge of good and evil. And that is the reason why ayaw niya. Hanggat maaari, ayaw niyang pakain sa inyo yun. Ang gusto niya, mabuhay kayo ng inosente na nabubuhay sa pananampalataya sa Panginoon. At ang Panginoon talaga ang tunay na katalinuhan. Ang Diyos ang katalinuhan. That's why the Holy Spirit is the wisdom, our wisdom, your wisdom. So our need is to follow His will. At yan ang kalooban ng Diyos. Our true inheritance. Now, this is my topic, no? Our true inheritance, your possession, nakalaan sa inyo, is the kingdom of God. Kasi, as you follow the will of God, actually, you are in the kingdom of God. There are two kinds of kingdoms existing na hindi nila naunawaan. Ang kaharian ng tao, yung mga pisikal, at ang spiritual na kaharian. Yun yung kaharian na hindi nakikita. Pero ito talaga mananatili kasi lahat ng bagay na nakikita nyo ay galing sa mga bagay na hindi nakikita. Ang lahat na nakikita natin ay gawa sa mula sa hindi nakikita. Ang mananatili at magpakailanman yung mga bagay na hindi nakikita. Pero ang lahat ng bagay na nakikita nyo, temporary lang yan. Kaya nga, sapat lang yan sa bawat araw. Kaya, the Lord says, this is true, your true inheritance. Sa verse 12, pakibasa yun sa verse 12. Yun ang nasain natin, hindi yung kaharian dito, hindi yung mga bagay dito sa lupa. No? Let us seek the kingdom of God. Dito sa verse 10. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. Your true inheritance
Ang talagang nasa inyo at nakalaan sa inyo ay ang kalooban, ay ang kaharian ng Panginoon Diyos na magpakailanman. That is the true possession. Kaya kanina, no? May mga taong nag-aaway-away dahil sa bagay na mamanahin sa tatay, sa lolo. Kahit magpatayan yan, magkadimandahan yan. At nangyayari. At nananalagi na mamatay na sana yung kanilang lola para matanggap na. Ang sakit, di ba? Ang akala nila, ito talaga ang ating inheritance dito sa lupa. But, hindi yan. Mawawala din yan. Our true inheritance is eternal. The kingdom of God. Desire what God is store for you for eternity. Tinawag kayo para pagwalang hanggan, hindi para pandaigdig. Kaya si Jesus ay namatay sa krus para bigyan tayo ng pagwalang hanggan, hindi para pag-temporary lang. Hindi lang blessing dito sa lupa. It is for eternal possession. That's why you desire God. Sa lahat ng hihingiin nyo, sa lahat ng nanasain nyo, sa lahat ng ano ba tawag nyo, yung bang atat-atat ka na maging iyo? Ano ba yun? Yung bang desire ka, no? Alam nyo, ang pinaka-desire, i-desire nyo talaga na gustong-gusto nyo maging inyo ay ang Diyos mismo. Desire God. Nasain nyo ang Diyos. Flesh. That's why flee from the kingdom of darkness and come to God's kingdom. Ano ba yung kingdom ng darkness? Worldly desire. Kingdom ng darkness yan. Ano ba? Yung desire ng flesh. Kingdom of the world yan. Kingdom of negative spirit. Religion, tradition na mga unbiblical. Kingdom, darkness pa rin yan. Now flee from them and come to God. Kaya nga kung gusto nyo rin lang maging sip-sip, huwag kayo maging sip-sip sa boss nyo. Huwag kayo maging sip-sip sa mga ninong nyo na mayaman. Huwag kayo maging sip-sip sa mga kapatid nyong mapipera. Maging sip-sip kayo sa Panginoon. Desire God. Desire God. Your true inheritance. Your true wisdom. Your true possession. Lahat tayo magsitayo. Praise God. Purihin ang Panginoon. Desire God. Kung meron lindang kayong nanasain, ikikrave yun. Kung meron man kayong kinikrave sa inyong buhay, kung meron din kayong kinikrave sa inyong katawan, better crave the presence of God. Crave Him. Nasain niyo ang Panginoon. Upang ang kasinungalingan ng dyablo, upang ang darkness ay lumayo sa inyo. And the Lord be with you. At ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Panginoon, salamat sa mga narito. O Diyos na makapangyarihan. Ikaw ay totoo. Lord, fill their heart with your presence. Fill their heart the desire to encounter you personally. Fill their mind with your knowledge. At matikman nila kayo, Panginoon. Matikman nila, Lord God, kung sino kayo. Maranasan nila kayo, Panginoon, sa kanilang buhay. Ang inyong kagandahan, ang inyong kabutihan, ang inyong pag-ibig. Fill their hearts with the desire, Lord God, na totoo at walang hanggan. Taas po natin ating mga kamay. The Lord unshackle you to the darkness. Tanggalin kayo sa kasinungalingan ng daigdig. Tanggalin kayo sa mga kasinungalingan ng inyong laman. Tanggalin kayo sa kaharian
ng masamang espiritu at daling kayo sa kanyang kaliwanagan. Maliwanagan ang inyong puso, maliwanagan ang inyong isipan, maliwanagan nyo ang mga bagay-bagay na nilaan para sa inyo. Panginoon, igawad nyo sa bawat isang narito ang inyong kabutihan, ang inyong pag-ibig, at ma-encounter nila kayo personally sa buhay nila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you.